Hi guys, I'm happy to share na meron na tayong NVIDIA Chat RTX, your personalized AI chatbot sa aking PC ngayon at atin siyang itatry kung ano ba yung kaya niyang gawin at pwede niyang maitulong sa atin as programmers or software developers. So kung gusto mong kunin siya, this is available sa may mga GPU na 30 series or 40 series. And then you just go to this nvidia.com en-ph/ai-on-rtx/chat RTX, tapos i-click nyo lang yung download button na ito and atin na siyang itatry ngayon. And yes, I'm really excited to test this chat with RTX kasi ano nga ba yung kaibahan nito sa mga chat GPT, Perplexity AI na mga chatbots, no? Kasi nakita ko pa lang sa trailer ng Nvidia or sa video na binigay ni Nvidia, napakaganda ng chat with RTX kasi meron siya mga features na pwede mo magamit ng offline, tapos hindi na pwedeng i-upload yung data mo sa public, so naka-private yung mga i-upload mo na data dito, and then kaya niyang magbasa ng directory, so papasahan mo lang siya ng folders and then pwede mo nang i-query doon or pwede ka nang magtanong anything about doon sa folder na yon. So pag-click natin ng NVIDIA Chat with RTX na application, meron ka lang i-allow na access dito, so click lang natin yung allow kung maghingi siya ng permission. So ayan, may ma-open na console and then may naglo-load dyan na parang may dina-download pa or parang nilo-load niya pa yung dependencies ng ating application. So hintayin lang natin na matapos ito. And finally, natapos na rin yung pag-download ng mga models dito and mga tokenizers and then mga JSON na files, and after nun, mag-open siya ng tab sa iyong default na browser. At ito na nga pala yung UI ng ating chat with RTX na i-open niya sa iyong default browser. So makita mo dito yung AI model sa left side na kung saan pwede kang mamili. But for now, Mistral lang yung nakalagay dito kasi ito lang yung in-install ko upon installation. So pwede ka pang mamili doon kung anong AI model ang gusto mong i-install. So sa right side naman, merong dataset. So makita mo dito yung supported lang is text files, PDF, and documents like Word. Yun yung supported dito. And pwede kang mamili ng folder path kung saan siguro nakalagay yung dataset na to. So atin siyang i-explore. So kung ayaw mo naman na mag-read ng mga documents, pwede kang mag-select ng AI model default. So ang mangyari niyan, pwede kang mag-chat dito sa ating chat with RTX na personalized AI or chatbot. So may input dito and then merong send na button. So ang gagawin natin is magtatanong tayo sa kanya ng mga basic questions lang para matry natin. So as a developer, what is JavaScript? Tatanungin natin siya. So just one click, agad-agad binigyan na ako ng sagot kung ano yung JavaScript. So napakabilis lang guys, parang walang delay, no? Kung sa ibang chatbots to like ChatGPT, like may loading pa, or sa Bard or Gemini, merong loading pa dito. At an instant, pag-click mo ng enter, bam, andyan na yung sagot. Kasi nagra-run ito locally, which makes it super fast and secure. What I mean by that? It's because, sabi ng Nvidia, hindi niya ina-upload publicly yung data na ini-input natin dito, which makes it secure kasi naka-private lang yung ating data. And this runs locally. What do I mean by that? So si Chat with RTX runs with your GPU. So if you have a GPU of series na 30s or 40s, this is a must for you kasi meron ka ng personalized chatbot offline. Okay? Tandaan mo yung offline na keyword kasi mamaya i-test natin to offline. At tatanungin ko pa siya ngayon ng mga additional questions about programming para malaman nyo kung pwede nga bang gamitin to ng mga software developers or web developers na katulad mo na nanonood ngayon sa dev.code. So let's say, give me an example of string interpolation. Ganyan. So click enter and then bam, ura-urada, andyan na yung sagot. So diba, as a software developer, meron ka na ng personalized assistant na instant nasa desktop mo na, i-click mo na lang at magtatanong ka na lang and mag-generate na siya ng sagot. So tama yung nilagay niya na example dito, but binigay na ito in the context of or programming language of Python. So I think kailangan mo siyang bigyan ng specific instructions when it comes to prompts para ilagay niya or i-code niya sa specific na language na yun. So ilalagay natin dito na can you give an example of string interpolation in JavaScript? So gagalingan na natin sa pagpa-prompt or pagbibigay ng prompt kasi hindi tayo specific last time. So pag-enter natin, ayan, alam niya na gagawa siya ng example ng string interpolation in JavaScript. So ngayon,
ay accurate na yung kanyang result. So, ma-advise ko sa inyo guys is kapag magta-type kayo dito or mag-input kayo is dapat yung prompt nyo is descriptive and then specific siya. So, kung ano yung gusto nyong maging result. So, katulad nito, can you give an example of what? String interpolation in JavaScript. So, snate ko yung gusto kong result and then anong language yung gagamitin para accurate yung results niya. So, kaya niya mag-generate ng mga code dito sa ating Chat with RTX na UI. So, iti-try naman natin kung gumagana nga ba yung Chat with RTX sa mga text, PDF, or document na file. So, kailangan mo muna mag-change from AI model to folder path and i-click mo lang tong pencil and hanapin mo kung saang folder nakalagay yung document na yon. So, sa akin, hanapin ko siya dito sa aking file system and nandito siya. So, select ko siya yung folder and gagawan yon or ipaparse yon ni Chat with RTX and magge-generate siya ng embedding. So, once na done na siya sa pag-load ng iyong folder ay pwede ka nang mag-query about doon. So, ang query natin dito is itatry natin tanungin siya kung ano yung laman ng file na iyon. So, what is the main topic of the text file? Ayan. So, tingnan natin if alam niya. And tama siya guys. So, meron akong react.txt na file na binigay and ang main topic doon is how to learn React, a roadmap from beginner to advanced. At ipapakita ko sa inyo ito ngayon. At sa inyong mga screen ay makita mo yung example na ito kung saan meron siyang how to learn React. So, a roadmap from beginner to advanced. So, ito yung sample na notepad na nilagay ko or notes na nilagay ko pala sa notepad. And based from that note, tatanungin natin siya kung ano yung marerecommend niya based doon sa nilagay natin na text. So, what will you recommend for React roadmap based on the given file? And click enter and then nag-generate siya. Ayan, at makita mo na pwede niyang i-summarize yung laman ng file mo. So kung meron kang mahabang PDF na binigay sa'yo ng teacher mo sa school, meron kang mahabang documentation na babasahin, dito mo ilagay tsaka ipasummarize mo sa kanya. And now you will have that short list kung ano nga ba yung roadmap para sa pag-study ng React. So you can start with the basics, get started, learn React Router, then practice, practice, and practice. Lastly, dito kayo magugulat kasi yung NVIDIA Chat with RTX nagra-run sa ating GPU ay nagra-run locally, pwede siyang gumana kahit wala kang internet connection. Okay, so ang gagawin ko ngayon, i-off ko yung aking internet or wifi and then papakita ko sa inyo. So magsisearch ako ng Google and makita nyo wala akong internet. So ngayon dito, babalik ako sa AI model na default para magtanong sa kanya ng mga questions. Okay, so ang gagawin ko, what are the top chatbots this 2024. Ayan, so wala tayong internet. Again, i-refresh kong Google. Ayan, wala tayong internet. So send. And wala siyang makitang data kasi hindi pa siya updated, sabi niya dito. So hindi pa siya ma-provide ng answer. Sabihin na lang natin, what are the top programming languages in 2023? So parang ganito na lang. So click send again and bam, makita mo dito na naglagay siya ng list or nagsagot siya kahit wala tayong internet. So these rankings are based on the TOB index which measures the popularity of programming language among developers. So nakapagsagot pa rin siya. So let's say basic math question. What is 100 times 200 divided by 5? So sabihin natin ganito. So click send and then bam, meron pa rin siyang sagot. So this is our personalized AI chatbot, Chat with RTX, with very helpful benefits. So again, it can run locally, it can give you code, it can summarize your text, your reports, your PDFs, your documents, and it can work offline. And there are many more use case para sa Chat with RTX, but for now, I have given you an overview. So if you like this kind of content, make sure to comment down below kung ano pang gusto mong itanong sa Chat with RTX or kung anong pang gusto mong i-explore para mag-download ka na nito. So kung meron kang GPU na 30s or 40 series, please gamitin niyo yun at i-download mo na tong Chat with RTX kahit hindi ka pa developer, kahit estudyante ka. So gamit na gamit to sa pag-study mo. Kahit walang internet ay makakasagot ka. Kindly like this video para mas marami pang makakita and share na rin sa Facebook with your friends and with your classmates. Tapos subscribe ka na rin sa ating YouTube channel which is Dev.Code, and that is it for now. Dev.Code is out. Peace!